Paano kung may isang batang kayang durugin ang bakal? Bago pa man siya makapagtapos ng kindergarten, isang batang palihim na nagsanay, ginawang sandata ang bawat sipa, bawat push-up at bawat salitang kanyang binasa. Ang pangalan niya, Linz Zekken. Ipinanganak siyang may system na nagpapalakas sa kanya ng walang hangganan. Itinakda ang kanyang kapalaran para umangat sa mundong nilamon ng labanan, kung saan ang sangkatauhan ay nakikipagbakbakan sa mga cyborgs, gene fusers at mga mutant beasts na naglalakihan. Sa edad na 4, binasag na niya ang mga record sa palakasan at akademya. Sa 10 taon pa lamang, kaya na niyang buhatin ang mga batong parang laruan. Pero ang lakas ay hindi sapat, sapagkat sa dilim, nagkukubli ang isang kulto ng mga erehe na may kapangyarihang utusan ang mga halimaw para wasakin ang mga lungsod. Isang maling hakbang lang, at kahit ang isang henyo tulad niya maaaring lamunin ng buhay, ngunit nang salakayin siya ng dambuhalang daga, kasing laki ng truck, si Linz Zekken ay hindi natakot. Lumaban siya, at sa bawat laban, sa bawat buhay na kanyang nasisipsip, ang kanyang tagong kapangyarihan, ang batas ng kagubatan, ay lalo siyang inilalapit sa pagiging higit pa sa tao. Ito ay hindi lamang kwento ng isang prodigy. Ito ang paglikha ng isang alamat, ang batang hahamon sa mga paligsahan ng martial arts. Ni Linz Zekken ang nangyayari. Namumula ng sobra sa hiya, lumingon si Shen Chenghan at inamin na nabasa niya ang sarili niya ulit. Nakatayo siyang namimilipit sa hiya habang si Linz Zekken ay nanunood mula sa kama. Biglang may naisip si Linz Zekken, kaya hiniling niyang huwag muna itong gumalaw. Tinanong niya kung ano ang naramdaman ni Shen Chenghan bago yun mangyari at kung nakaranas ba ito ng matinding pag-uga ng damdamin. Nahihiyang nagpaliwanag si Shen Chenghan, mabilis ang tibok ng puso niya. May parang kuryenteng dumaan sa dibdib niya, uminit ang katawan niya, at matapos noon ay hindi niya nakontrol ang kanyang pag-ihi. Pagkarinig nito, kinumpirma ni Linz Zekken na napakalakas ng mental fluctuation niya, at tugma yun sa hinala niya. Ipinaliwanag niya ang kanyang teorya, tinawag niya itong innate water ability ni Shen Chenghan at sinabi niyang duda siya na ang hindi pa natutukoy na superpower ng dalaga ay may kinalaman sa kanyang mental power, at yun ang kumokontrol dito. Namangha si Shen Chenghan sa paliwanag niya, napagtanto niyang kung sapat ang lakas ng kanyang mental power, posibleng lubusan niya itong mapaunlad at makontrol ang kanyang abilidad. May bagong ideya si Linz Zekken upang patunayan ang kanyang teorya. Hinawakan niya ang kamay ni Shen Chenghan at iminungkahing magpatuloy sila sa paghalik upang makita kung muling maa-activate ang mental fluctuations na yun. Humiling si Shen Chenghan kay Linz Zekken na maghintay para makapagpalit siya ng diaper, ngunit sinabi niya na huwag na siyang mag-alala. Na iginigiit na mababasa rin niya ang sarili niya ulit maya-maya, kaya mas makabubuting ipagpatuloy na nila ang kanilang eksperimento. Pumayag siya at nagpatuloy silang naghalikan ng may pag-iibigan sa kama. Pagkatapos ng halik, mahinang hinawakan ni Linz Zekken ang kanyang mukha at nagtanong kung ano ang naramdaman niya sa pagkakataong ito. Namumula, kinumpirma niya na eksaktong kagaya ito ng dati, isang matinding bugso ng pagbabago sa pag-iisip, na agad na sinundan ng pagkawala ng kontrol sa pantog. Matapos itong subukan ng ilang beses, sinabi ni Linz Zekken sa kanya na kumbinsido na siya ngayon na ang kanyang superpower ay naa-activate sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Si Shen Chenghan, na basang-basa at nahihiya, ay nagsabi na pinagpawisan siya ng husto at maliligo muna. Paglabas niya sa kama patungo sa banyo, sumigaw siya na nakalimutan niya ang kanyang pajama at hiniling sa kanya na dalhan siya ng isang set, agad siyang pumayag. Pumunta si Linz Zekken sa wardrobe ni Shen Chenghan at binuksan ito. Habang naghahanap sa kanyang maayos na nakatuping mga damit, nakakita siya ng isang magandang underwear na may kulay rosas na laso at nagulat, na iniisip sa sarili niya kung gaano ito kaganda. Mabilis niya itong ibinalik habang namumula, at nangangatwiran na malamang ay hindi siya nagsusuot ng underwear kapag natutulog na may diaper. Sa huli, kumuha siya ng isang light blue na pajama set at nagpas siyang yun na ang gagamitin. Magkatabi na ang dalawa sa kama, handa nang matulog. Nakahiga si Linz Zekken nagising at nag-iisip, at tumingin kay Shen Chenghan, na natutulog na, at bahagyang tumutulo pa ang laway. Ngumiti siya ng malumanay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Kinaumagahan, tahimik na umalis si Linz Zekken sa kanyang silid, maingat na isinara ang pinto upang hindi siya magising. Nang aalis na siya, nakasalubong niya ang kanyang ina na si Xu Meng,
Sa kusina, sinabi nito sa kanya na malapit nang matapos ang almusal, at nagmungkahi na manatili muna siya at kumain bago umuwi. Masaya siyang pumayag. Si Lin Zichen ay nag-aalmusal kasama ang mga magulang ni Shen Chenghan. Tinanong ng kanyang ama kung gising na si Shen Chenghan, at sumagot si Lin Zichen na hindi pa, at hayaan muna nila itong matulog ng mas matagal. Nagkomento si Xu Meng na sanay kasing disiplinado ng kanyang anak si Lin Zichen, ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang ama, sinabing pagkatapos maging top student sa probinsya, nararapat lamang na magpahinga ito sa mga holidays. Pagkatapos mag-almusal, nagpaalam si Lin Zichen kay Xu Meng sa pintuan, sinabing hindi na kailangan na ihatid pa siya. Pagkaalis niya, isinara nito ang pinto na may tusaw at nasisiyahang ngiti. Lumapit si Xu Meng sa kanyang asawa at sinabi rito na kagabi, bumangon siya para magbanyo at narinig niyang umaandar ang shower sa itaas. Nagpapahiwatig na magkasama ang kanilang anak at si Lin Zichen, si Shen Jianyan, na nag-iisip, ay sumang-ayon sa konklusyon nito. Nasasabik sa malaking pagunlad na ito sa kanilang relasyon. Kinuha ni Xu Meng ang kanyang telepono upang agad na ibahagi ang magandang balita kay Zhang Wangxian. Samantala, dumating si Lin Zichen sa kanilang bahay, at naghanda upang labhan ang damit na isinuot niya noong nakaraang araw. Habang nagpapalit siya, lumitaw ang kanyang ina. Nang makita siya, binigyan niya ito ng isang may kaalaman ng ngiti at thumbs up, sinabing napakagaling niya, na nag-iwan kay Lin Zichen na lubos na naguguluhan sa biglaang papuri nito. Lumipat ang tagpuan sa isang gusali na tila isang unibersidad. Isang lalaking maskulado na may salamin sa mata at mahabang buhok, na sinusundan ng isang grupo ng kapwa malalakas na lalaki, ang biglang pumasok sa isang dojo at sumisigaw ng pangalan ni Liu Chuanwu, at humihingi ng paliwanag tungkol kay Lin Zichen. Kalmadong nagkunwari si Liu Chuanwu na hindi alam ang pinag-uusapan nito. Galit na sumigaw ang lalaki na naka-enroll na si Lin Zichen sa kanyang Evolution Academy, at inakusahan si Liu Chuanwu ng paggamit ng maruming taktika upang nakawin ang estudyante para sa kanyang martial academy. Galit na sumagot si Liu Chuanwu, nagtatanong kung bakit tanging ang Evolution Academy lamang ang dapat may karapatang mag-recruit ng mga estudyante. Uminit ang pagtatalo, nagkasigawan ng dalawang din tungkol sa mga prinsipyo ng recruitment at mga naunang kasunduan na walang pakundangang binaliwala ni Liu Chuanwu. Mayabang na sinabi ni Liu Chuanwu na ang kanyang paraan ng recruitment ay ganap na makatwiran, at bahagi ng patas na kompetisyon. Hinamon niya ang kabilang din, sinabing kung hindi ito nasisiyahan, malaya itong subukang i-recruit pabalik si Lin Zichen. Galit na ginigiit ng Evolution Academy din, kinwestiyon kung paanong ang isang kasing hamak niya ay makakapagsalita tungkol sa patas na kompetisyon, at hinamon siya sa isang away sa mismong lugar, bilang tunay na sukatan ng hustisya. Kinutya ni Liu Chuanwu ang ideya, nagtatanong kung sa tingin ba nito ay tanga siya. Lalong tumindi ang pagtatalo, itinuro ni Liu Chuanwu ang malaking pagkakaiba sa antas ng kanilang kapangyarihan, ipinaliwanag na ang Dean ay isang level 5 advanced, habang siya ay level 9 ordinary lamang, na gagawing hindi patas ang labanan. Tumutulang din na siya ay 48 taong gulang, habang si Liu Chuanwu ay 75. Inakusahan siya ng pagsasamantala sa kanyang kabataan, bamanat si Liu Chuanwu. Inakusahan siyang sinusubukang apihin ng isang matanda, na nag-iwan sa Dean na walang masabi sa sobrang galit. Tinalo sa argumento, tumalikod ang Dean at umalis kasama ang kanyang grupo, sumisigaw na hanggat tumatanggi si Liu Chuanwu sa genetic fusion, mananatili itong mahina magpakailanman sa ordinary sham, at maaari lang magpatuloy sa paglalaro sa kanyang pure blood, mga taong hindi mas mahusay kaysa sa mga insekto. Kalaunan, nasa isang opisina ang Dean at kausap si Mo Dongji. Ipinayo niya na huwag itong alalahanin, na sa paglipas ng panahon makikita rin ni Lin Zichen kung paano siya mahijitin ang kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng genetic fusion at mechanical modification. At darating ang panahon na natural lamang nagugustuhin niyang lumipat ng major, iginiit niya na hindi iyon ang tunay na problema, kundi ang paglabag ni Liu Chuanwu sa mga panuntunan, at kailangang maparusahan ito. Kalmadong iminungkahi ni Mo Dongji na kung pakiramdam niya ay napag-iwanan siya, dapat niya itong gantihan sa parehong paraan, kunin ang pinakamagaling na estudyante nito. Bagaman kinakabahan, sumang-ayon ang dekano sa kanyang payo. Pagkaalis ng dekano, isinara ni Mo Dongji ang pinto ng opisina. Habang hawak ang kanyang tasa, nagmuni-muni siya na kahit karaniwan ng kalmado si Ma Zhenhei, palagi itong nawawalan ng composure at nagiging irrational kapag si Liu Chuanwu na ang kaharap. Habang umiinom, naisip niya na kahit napakaraming taon na ang lumipas, hindi nagbago si Liu Chuanwu, matulis pa rin ang dila nito. Nang hinayang siya na sa kabataan nito,
Pinili nitong tahakin ang maling landas, iniisip na kasing lakas ng kanyang talino ang kanyang katawan, kung hindi dahil sa kanyang naging desisyon, malamang ay principal na sana ito ngayon. Lumipat ang tagpo sa labas, kung saan tumatakbo ng magkasabay sina Lin Zichen at Shen Qingan sa tabing kalsada sa may kanal. Makalipas ang ilang sandali, huminto si Shen Qingan, pagod at hingal na hingal, at sinabing hindi na siya makatakbo pa. Lumapit si Lin Zichen at iniabot ang bote ng tubig upang makabawi siya. Habang umiinom ito, iminungkahi niyang tapusin na muna nila ang training at magpahinga sa malapit na upuan upang ma-relax ang mga kalamnan nila. Di nagtagal, nakadapa na si Shen Qingan sa isang kahoy na upuan, at umupo si Lin Zichen sa tabi niya upang imasahe ang kanyang mga binti at maibsan ang tensyon ng kalamnan. Nagpasalamat siya habang lumilingon dito, ngumiti siya at sinabing dahil sa pagiging malapit nila, hindi na ito kailangang magpasalamat. Namula si Shen Qingan sa sinabi niya, umupo siya at, may pag-aalangan ngunit diretsyong nagtanong kung ano ba talaga ang relasyon nila, magkaibigan lang ba sila, childhood friends, o siya ba ay kanyang kasintahan. Ngumiti si Lin Zichen at sinabing itinuturing niya siyang pamilya. Namula si Shen Qingan at nagtanong kung anong uri ng pamilya ang tinutukoy niya, at kung ano ang uri ng pamilya na gusto niyang maging sila. Nag-isip siya habang nagmumungkahi na maaari silang maging magkasintahan, at agad naman itong sinang-ayunan niya, na nagdulot ng labis na tuwa sa kanya. Masayang lumapit pa siya sa tabi nito, pagkaraan, iminungkahi ni Shen Qingan na magpakasal sila pagkatapos nila gumraduate sa universidad. Masaya itong sinang-ayunan ni Lin Zichen, at tinatakan nila ang pangako gamit ang pinky promise. Kinagabihan, sa bahay ni Lin Zichen, nakaupo siya sa sofa kasama ang kanyang mga magulang na sina Lin Yanshen at Zhang Wangzin. Biglang may kumatok sa pinto at agad itong nilapitan. Binuksan ito ni Lin Yansheng at nagulat nang makita kung sino ang bisita, si Din Ma Jinhei. Bumati ito at humingi ng paumanhin dahil gabi na, at ipinaliwanag na nais nitong pag-usapan ang pagpili ni Lin Zichen ng academy. Nalito si Lin Yansheng, iniisip kung bakit pa kailangan itong pag-usapan kung napagdesisyonan na yon. Inabot ni Ma Jinhei ang regalo, 2 isda na ice crystal fish mula raw sa isang estudyante niya. Inanyayahan niya itong pumasok at nagsabi na maaari silang mag-usap sa sala kung saan naroon si Lin Zichen. Sa sala, sinubukan ni Ma Jinhei na kumbinsihin si Lin Zichen, sinabi niyang ang 15% gene fusion compatibility nito ay senyales ng napakalaking potensyal, at masasayang lamang ang talento kung susunod ito sa landas ng pagiging purong tao. Idinagdag niya na bagaman mabuti ang hangarin ng Tianrenge, wala pa rin itong naipapakitang tunay na progreso, at isa yung bitag na makakasama lamang kay Lin Zichen sa hinaharap. Hinimok niya itong kalimutan ang landas ng pure blood, na magdudulot lang daw ng pagiging mediocre, at piliin ang Evolution Academy. Tahimik na nakinig si Lin Zichen na may seryoso at hindi mabasang ekspresyon. Nalito ang kanyang ina, si Zhang Wangzin, at nagtanong, iniisip na nakapag-enroll na ang anak niya sa Evolution Academy. Dito sinabi ni Lin Zichen sa kanyang mga magulang na nakalimutan niyang ipaalam na lumipat na siya sa Tianrenge ilang araw na ang nakalipas. Ipinaliwanag niyang nag-transfer na siya sa Budo Academy upang tahakin ang landas ng pagiging pure-blooded human, labis itong ikinagulat ng kanyang mga magulang. Nabalisa ang kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Lin Zichen ang kanyang dahilan, sumasang-ayon siya sa pilosopiya ng Tianrenge, idinagdag niya na dahil ipinakita ni Liu Chuanwu, ang dekano ng Budo Academy, ang taus-pusong pagnanais sa pamamagitan ng pag-aalok ng triple benefits, pumayag siyang sumubok sa loob ng 6 na buwan, nilinaw niya na kung wala siyang makita kahit anong progreso pagkatapos ng kalahating taon, babalik siya sa Evolution Academy at sa landas ng Gene Fusion. Mukhang tinatanggap ng kanyang mga magulang ang lohikal niyang plano, ngunit nagngingit-ngit si Ma Jinhei, iniisip kung paano nagawan ng mahirap at matandang Liu Chuanwu na mag-alok ng ganoong benepisyo. Tumingin siya kay Lin Zichen at nagsabi na may nais siyang i-advise, bilang isang binata, ang triple benefits ay maliit na panandaliang kita, ngunit magiging malaki ang kapalit na pagkalugi sa hinaharap, binalaan niya itong sa 6 na buwang yun ay mawawala kay Lin Zichen ang mahahalagang kaalaman at karanasang hindi na niya mababawi, kaya nakiusap ang dekano na huwag niyang sayangin ang kanyang panahon. Nanatiling matatag si Lin Zichen, pinasalamatan ng dekano sa payo nito, ngunit muling sinabi na tunay siyang naniniwala sa mga prinsipyo ng Tianrenji, ipinaliwanag niya na kung hindi man lang niya susubukan ang landas na ito, alam niyang pagsisisihan niya yun habang buhay, ngunit sa loob-loob niya, inaamin niyang napakahirap tanggihan ang triple benefits.
Nang makita ni Ma Jinhye na pinal na ang desisyon ni Lin Zichen, napabuntong hininga ito. Tumayo siya at sinabing kung ganoon na lamang ang kanyang kagustuhan, wala nang saysay ang pagpapatuloy ng usapan. Ipinahayag niyang may iba pa siyang aasikasuhin at naghanda ng umalis, agad na inalok ni Lin Yanchen na ihatid siya palabas. Kinabukasan, nasa bahay si Lin Zichen, umiinom habang nagbabasa ng balita sa kanyang telepono. Nabigla siya sa nakita, isang headline ang nagsasabing ang provincial top scholar na si Lin Zichen ay na-brainwash ng Tianrenge at piniling tahakin ang landas ng pureblood human, na parabang sinasayang niya ang kanyang talento. Binanggit pa sa artikulo ang isang babaeng henyo 10 taon na ang nakalipas, na umano'y nasira ang kinabukasan matapos sumali sa parehong grupo. Ibinaba niya ang tingin sa comment section at nakita ang dagsa ng negatibong reaksyon, inuuyam ang kanyang katalinuhan at hinihiling na ipasara ang Tianrenge. Lubhang na bahala si Lin Zichen, naisip na nailabas sa publiko ang kanyang personal na impormasyon, nag-alala siyang baka magdulot iyon ng atensyon mula sa mga mapanganib na heretic. Naisip niyang maaaring si Ma Jinhye o ibang grupong tutol sa Tianrenge ang nagpakalat ng impormasyon. Dahil kailangang mauna ang damage control, tumawag siya upang e-report ang news outlet sa paglabag sa privacy ng isang estudyante. Makalipas ang 2 oras, nakaupo si Lin Zichen sa kanyang sofa, humihingang maluwag dahil tinanggal na ang artikulo. Ngunit bigla namang nag-vibrate ang kanyang telepono sa sunod-sunod na notifications, nakita niya ang messages sa group chat, kung saan nagtatanong ang kanyang mga kaklase kung bakit siya sumali sa mapanlinlang na Tianrenge. Binanggit din nila na kumalat online ang kanyang mga litrato at mainit ang talakayan tungkol sa kanya. Naging tensyonado si Lin Zichen, iniisip na dahil lantad na ang kanyang picture, lalo pang gamulo at tumindi ang panganib ng kanyang sitwasyon. Kinagabihan, kumatok si Shen Chingon sa pinto ni Lin Zichen suot ang pink na nightgown, masayang sinasabing doon siya matutulog. Habang nakahiga sila sa kama, nakita niya si Lin Zichen na binabasa ang mga negatibong balita tungkol sa sarili nito, at nagkomento siyang ang sama talaga ng mga tao. Kalmadong ipinaliwanag ni Lin Zichen na sa mga alitan ng kapangyarihan, dehado ang mga sumusunod sa patakaran, samantalang lamang ang mga hindi. Iminungkahi ni Shen Chingon na humingi ng tulong sa kanyang makapangyarihang master, si Mo Dongji. Ngunit tinanggihan nito ni Lin Zichen, ipinaalala na ang tunggalian ay sa pagitan ng Jin Fusion at Pure Blood factions, kaya walang dahilan ng master niya upang tumulong. Hindi napigilan ni Shen Chingon ang sarili at nag-message pa rin kay Mo Dongji. Maya-maya, ipinakita niya ang sagot ng kanyang master kay Lin Zichen, na ayos na ang problema. Namangha si Shen Chingon na nalutas iyon sa loob lamang ng kalahating oras, at ganoon din ang pagkabigla ni Lin Zichen. Nang mag-search siya online, nakumpirma niyang nabura na lahat ng balita tungkol sa kanya. Nagulat siya at nag-isip kung bakit siya tinulungan ni Mo Dongji, baka dahil kinagigiliwan nito ang bago niyang estudyante, o dahil sa ilang damdamin para sa kanyang ex-husband na si Liu Chunwu. Gayunpaman, inamin niyang nakinabang siya, hiniling niya kay Shen Chingon na pasalamatan ang kanyang master. Mapaglaro itong lumapit at tinanong kung paano naman niya siya pasasalamatan. Nang tanungin niya kung ano ang gusto nito, sagot ni Shen Chingon, halikan siya. Pareho silang namula habang dahan-daang naglapit para sa isang halik. Maya-maya, nakaupo ng naka-cross-legged si Lin Zichen sa kama, nag-concentrate at napapalibutan ng maputing malaulap na enerhiya. Gumawa siya ng malalim at kontroladong paghinga. Nag-pop up ang isang system notification. Tumaas ang kanyang biological level sa ordinary tier 7. Damilat siya, malakas at pinagpapawisan, at masayang sinabi na natapos na niya ang pagtemper sa buong balat niya matapos ang training. Sinuri niya ang kanyang status, 18 taong gulang, ordinary tier 7, at may mahabang listahan ng 9 na biological attributes, nakanote din doon na kumpleto na niya ang unang yugto ng body tempering para sa kanyang balat. Naramdaman niya ang lakas ng loob, iniisip na ang 9 na attributes ay katumbas na ng 10 Jin fusions, may kumpiyansang ngiti siyang kumbinsido siyang kaya na niyang talunin ang tanyag na prodigy mula sa Kyoto. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makatanggap siya ng message mula kay Shen Chingon, na humihiling na samahan siya at ang kaibigan nilang si Shurui sa pagkuha ng kanilang mga itlog sa susunod na Lunes. Naiintindihan niya na dahil balak nitong tahakin ng Jin fusion path, na madalas humahantong sa infertility, pinapreserba nito ang kanyang mga itlog para makapagkaroon sila ng test tube baby balang araw. Agad siyang sumagot na sasama siya. Dumating sila sa isang malaking modernong ospital. Sa loob ng silid, nakahiga si Shen Chingon sa kama, suot ang underwear, school shirt, at stockings.
Tinurukan siya ng nurse ng ovulation induction shot at sinabihang bumalik kinabukasan para sa retrieval procedure. Nagpasalamat si Shen Qingan. Pagkatapos, habang naglalakad sila sa hospital corridor, nagkomento si Xu Rui na napakaabala ng buong proseso. Aminado si Shen Qingan na medyo kinakabahan pa rin siya matapos marinig yun. Inakbayan siya ni Xu Rui at iminungkahing mamasyal sila upang maalis ang kaba sa isip niya. Masayang pumayag si Shen Qingan. Tinanong nila si Lin Zichen kung sasama siya, ngunit tumanggi ito at ipinaliwanag na may iba pa siyang dapat gawin. Tuwa naman si Xu Rui na makakapag-bonding silang dalawa ni Shen Qingan nang sila lang, kumaway siya at masaya silang umalis. Pagbalik sa kanyang silid, napagpasyahan ni Lin Zichen na oras na para sa susunod na yugto ng kanyang training, ang pagtemper ng kanyang mga kalamnan. Habang nag-concentrate siya, nag-pop up ang system notifications na tumataas ang lakas ng kanyang kalamnan at ang proficiency niya sa blood tempering art, napansin niyang mas matindi ang init at hapdi kaysa noong balat pa ang time temper niya, ngunit kaya niya itong tiisin. Pagkaraan ng buong hapon na nakatutok lamang sa pagtemper ng kanyang kanang braso, bumagsak siya sa kama sa sobrang pagod. Para makabawi, kumain siya ng maraming pagkain upang mapunan ang chi at dugo na nagastos niya. Pagkatapos, sinubukan niya ang bagong lakas niya gamit ang hand gripper, at nagulat siyang ang pagtemper ng isang braso lang ay nagpaangat ng 50% ng kanyang lakas. Biglang may kumatok sa pinto si Shen Qingan, dahil may kailangan silang pag-usapan tungkol sa kanya. Pinahayag naman ni Lin Zichen na hindi nakalock ang pinto, kaya't pwede siyang pumasok. Pumasok si Shen Qingan at ipinaliwanag na iminungkahi ni Xu Rui na mag-hangout sila kasama si Heiyu bago magsimula ang klase, at sumang-ayon na siya para sa kanilang lahat. Hinawakan ni Lin Zichen ang kamay niya at sinabing kung pupunta siya, siguradong sasama rin siya, ngunit nag-aalala si Shen Qingan. Sinabi niyang gusto ni Xu Rui pumunta sa beach, ayaw niyang pumunta dahil nahihiya siyang tumanggi. Binalikan niya ang kanyang trauma, ang nakakatakot at misteryosong boses na narinig niya noon sa dagat, at inamin niyang natatakot siya. Pinakalma siya ni Lin Zichen, nangakong poprotektahan niya ito. Sinabi niyang kung natatakot siya, hindi sila lulusong sa tubig. Sa ginhawang naramdaman, pumayag si Shen Qingan. Nag-shift ang eksena sa isang madilim at nagliliyab na yungib na may malaki at bilog na platapormang lumulutang sa ibabaw ng lava, puno ng kumikislap na runes. Sa platapormang yun, nagaganap ang isang lihim na pagpupulong. Nagre-report ang dambuhalang berdeng halimaw sa isang misteryosong figura, isang lalaking nakaayos na damit at suot ang nakakatakot na plague doctor mask. Iniulat ng halimaw na inutusan na niya ang kanyang mababahong daga upang hukayin ang lahat ng 108 tunnel na kailangan. Sa susunod, hiningi niya ang kanyang tulong na magtakda ng isang biolohikal na coordinate dito. Sumang-ayon ang lalaki, at itinaas ang kakaibang tungkod na may nag-iisang pulang matang kumikislap. Ibinagsak niya yun sa lupa, naglabas ng malakas na alon ng madilim na enerhiya. Upang kumpletuhin ang ritual, hiniwa niya ang sariling palso at iniwang damaloy ang dugo sa tungkod, na agad namang sinipsip ng pulang mata. Sumabog mula sa lupa ang mga hiblang pula at itim na enerhiya, ipinaliwanag ng lalaking may maskara na nailagay na ang coordinate, sinabi niyang ang susunod na yugto ay hanapin ang katapat na punto sa source site at maglagay ng isa pang coordinate doon. Kapag sabay silang nag-resonate, tuluyan ang mabubuo ang koneksyon ng mga tunnel na magtatapos ng kanilang plano. Samantala, nasa biyahe ang magkakaibigan papunta sa beach, tinatahak ang magandang kalsada sa tabing dagat. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Xu Rui si Heiyu kung kailan ito nakakuha ng driver's license. Sinabi naman ni Heiyu na nakuha niya ito 10 araw matapos magsimula ang bakasyon sa tag-init. Kinumpirmahan ng kanyang ama ang ilang dokumento at pinasali siya sa isang short course. Nagulat naman si Xu Rui na mayroong ganitong klase. Binanggit naman ni Heiyu kung gustong sumali silang tatlo. Sasabihin niya ito sa kanyang ama kapag makauwi na sila. Kaya nagtanong siya kung gusto na ba nilang magparehistro. Agad silang pumayag, lalong ikinatuwa iyon ni Heiyu. Pagdating nila sa parking lot ng beach, tuwang-tuwa si Heiyu, tumakbo agad sa buhangin, sumisigaw tungkol sa pag-ibig niya sa simoy ng dagat, sa karagatan, at lalo na sa mga babaeng nakabikini na naglalaro sa tubig. Naiinis sa pagiging manyak, sinampal siya ni Xu Rui sa likod ng ulo. Hinila nito ang braso ni Shen Qingan at inayang magpalit na sila ng suot. Hindi pinansin ang protesta ni Heiyu. Naiwan si Heiyu at inakbayan si Lin Zichen, sinasabing magpalit na rin sila dahil sabik na siyang mag-dive. Habang naglalakad sila napahinto si Heiyu nang biglang may narinig siyang usap-usapan, may ilang binata sa beach na nakilala si Lin Zichen, ang runner-up sa Nanjing Province's Gaokao.
Nagsimula silang magtsismisan, sinasabing siya raw ang sumali sa Tianrenge, inaakalang na brainwash siya o siraulo mula pa noon, hinusgahan nilang sinayang niya ang kinabukasan niya. Narinig yun ni Heiyu at nagngingit-ngit, hinarap niya ang mga nagtsismis, galit na tinanong kung sino ba sila para husgahan ng provincial runner-up, sinigawan niya silang magpatuloy pa at bakit sila tumigil sa pagsasalita. Natigilan ang grupo sa takot sa biglaan niyang pagsabog ng galit. Nang muntik nang mag-escalate ang sitwasyon, mahina hong hinawakan ni Lin Zichen ang braso ni Heiyu at sinabing hayaan na yun, huwag nang sayangin ang oras. Inilabas ni Heiyu ang pagkadismaya niya, sinasabing napakabuti ng ugali ni Lin Zichen, kung siya raw yun, sinuntok na niya ang mga yun, ipinaliwanag ni Lin Zichen na hindi lang siya apektado sa opinyon nila, ngunit kung sinabi nila ang isang bagay na talagang mahalaga sa kanya, tiyak na hindi siya mananatiling kalmado, nagtanong si Heiyu kung ano ang bagay na yun. Ngunit biglang may kumuha ng atensyon sa dalawa at tumingin sila sa hindi kalayuan, na para bang malinaw na ang sagot. Sakto namang bumalik sina Chu Rui at Shen Chingon, nakapagpalit na ng beach attire. Masiglang itinuro ni Chu Rui na malinaw naman, ang taong pinakamamahal ni Lin Zichen ay si Shen Chenghan. Kinakamot ni Heiyu ang kanyang ulo, inamin na walang kabuluhan ang tanong, habang sinasabi ni Chu Rui sa mga lalaki na magmadali at magpalit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita muli sina Lin Zichen at Heiyu na nakasuot ng swimming trunks, ipinapakita ang kanilang kahangahangang maskuladong pangangatawan, mapang-asar na nag-alok si Lin Zichen na lagyan ng sunscreen si Shen Chingon. At mula sa kanilang lounge chairs, masayang tinanggap ni Shen Chingon ang alok. Habang ipinapahid ni Lin Zichen ang sunscreen sa kanyang likod kung ayos na ba ito, kinumpirma niya na mahusay ang ginagawa nito. Si Heiyu ay nanunood na may selos na pamumula habang damyugo ang ilong, nag-iisip sa sarili na si Lin Zichen ay may seryosong galaw. Inspirado, sinubukan niya ang parehong linya kay Chu Rui, na diretsong sinabi sa kanya na umalis siya. Habang patuloy na nagpapahid si Lin Zichen ng sunscreen, ngayon ay sa ibabang likod at puwitan ni Shen Chingon, iniisip nito kung gaano siya kahanga-hanga. Bigla siyang nakarinig ng isang misteryoso at makapangyarihang boses sa kanyang isip, nagulat siyang napamulat at mabilis na umupo. Bumubulong tungkol sa isang muling pagkabuhay at ang pinagmulan ng dagat. Ibininaling niya ang kanyang ulo patungo sa karagatan, na may takot sa kanyang mukha, at sumigaw na narinig niya muli ang boses na yun, na agad na nakuha ang atensyon ni Lin Zichen. Ipinaliwanag niya na galing ito sa dagat, habang nakatingin dito. Niyakap ni Lin Zichen ang natatakot na si Shen Chingon at tinanong kung anong nangyayari. Ipinaliwanag niya na may takot sa mukha na narinig niyang muli ang nakakatakot na boses, na nagsasabi tungkol sa isang muling pagkabuhay ng dakilang Diyos at ang pinagmulan ng dagat. Nakikinig ng mabuti si Lin Zichen, nag-iisip na ang boses ay maaaring konektado sa Origin Land Sources site, nagtapos siya na hindi pa sila sapat ang alam para maunawaan kung ano ang nangyayari, at kailangan muna nilang matuto pa. Iminungkahi niya na sa sandaling magsimula sila sa universidad, dapat subukan niyang tanungin ng hindi direkta ang kanyang master, si Modong Ji, tungkol dito at sumang-ayon si Shen Chenghan sa plano. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Lin Zichen sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Matapos tapusin ang pagpapatigas ng kanyang mga kalamnan, sinimulan na niya ngayon ang mahirap na proseso ng pagpapatigas ng buto. Ang pagsasanay ay napakasakit, mas higit kaysa sa pagpapatigas ng kalamnan, habang nakatuon siya sa kanyang enerhiya sa pagpapalakas ng kanyang mga buto. Pagkatapos ng isang nakakapagod na sesyon, siya ay nakahiga sa kanyang kama, lubos na pagod at nababalutan ng kakaibang resido, ngunit nagtagumpay dahil matagumpay niyang napatigas ang lahat ng 206 na buto sa kanyang katawan. Ang kanyang pagsisikap ay ginantimpalaan ng isang system notification, binabati siya sa pag-e-evolve sa ordinary creature rank siyam, nag-iwan sa kanya ng isang hakbang na lang upang maging isang advanced creature. Nakahiga sa kanyang kama, pinag-aaralan niya ang Blood Tempering Art Book, nauunawaan na kailangan na niyang buksan ang mga aperture sa kanyang katawan, upang makamit ang susunod na evolution. Gayunpaman, nakita niya na malabo ang mga tagubilin sa libro. Sa isang determinadong pag-iisip, isinara niya ang libro, nagpas siyang alamin ng pamamaraan sa sarili niyang paraan. Lumipat ang tagpuan sa kahangahangang campus ng Shanghai University, kung saan sa wakas ay dumating sina Lin Zichen at Shen Chenghan, upang simulan ang kanilang buhay kolehiyo. Isang magulang nila ang tumawag sa kanila. Inanunsyo na sila ay narito. Habang naglalakad sila sa campus kasama ang mga magulang ni Lin Zichen, si Shen Chenghan na nakasuot ngayon ng isang nakaistilong bagong damit, ay masayang itinuro ang isang lumang ice cream shop na naroon pa rin.
Habang naglalakad sila sa mataong University Town, kinumpirma ni Lin Zichen ang nostalhikong obserbasyon ni Shen Chingon, na ang ice cream shop ay sa katunayan, ang parehong pinupuntahan nila noong sila ay bata pa. Ang kanyang ina, si Zhang Wangzin, ay nagmungkahi na huminto sila para sa isang treat dahil maaga pa, at masayang sumang-ayon si Shen Chingon. Sa loob, nag-e-enjoy si Shen Chenghan ng isang malaking mangkok ng strawberry milk-flavored ice cream, natutuwa sa kung gaano ito kasarap. Pagkatapos ay matamis siyang nag-alok ng isang kutsara kay Lin Zichen, na kumain habang pinanunood ng kanyang mga magulang ang magiliw na sandali na may ngiti. Ang kanilang mapayapang pamamasyal ay naantala ng isang kaguluhan mula sa isang kalapit na bar, na nakuha ang atensyon ni Lin Zichen. Tumingin siya sa bintana, at narinig ang isang lalaki na nagrereklamo sa isang babae na nagngangalang Jackson na masyadong mahaba ang kanyang palda, na ginagawang mahirap para sa kanya na hawakan siya. Sa loob ng bar, si Jackson na may mapang-akit ng ngiti habang siya ay nasa kandungan ng lalaki, iminungkahi niya na maaari na lang nitong ipasok ang kamay sa ilalim ng kanyang palda, dahil hindi siya tututol. Isang lalaki sa kanilang mesa ang naghimok kay Kuya Yang na itigil ang paghawak sa babae, at mag-focus sa kanilang laro. Sa labas ng ice cream shop, dalawa pang lalaki ang nag-uusap tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Huang Jackson. Binanggit ng isa sa kanila na kumikilos itong parang isang diyosa sa Art Academy, ngunit ngayon ay hinahayaan ng mga lalaki mula sa Evolution Academy na lumapit sa kanya. Nagkomento ang kabilang lalaki na ang mga estudyante mula sa Evolution Academy ay may magandang kinabukasan, na ginagawang kaakit-akit sila sa mga babae. Ang pag-uusap na ito ay nagpaalala kay Lin Zichen tungkol sa istruktura ng universidad. Ang Shanghai University ay nahahati sa dalawang magkaibang lugar, isang panlabas na campus para sa mga estudyante ng arts and culture, at ang mahigpit na binabantayang panloob na campus para sa mga nag-aaral ng evolution, mechanical modification, at martial arts. Ang panloob na campus ay isang high-security zone, sarado sa publiko at maging sa mga estudyante mula sa panlabas na campus, dahil sa sensitibong kalikasan ng pananaliksik sa gene fusion at mechanical modification, ito ay patuloy na binabantayan ng mga armadong gwardya at surveillance drones. Bumalik sa mesa, pinayuhan ng ina ni Lin Zichen, si Zhang Wangzin, siya at si Shen Chingon na kahit na nag-aalok ng mas maraming kalayaan ang buhay sa universidad, sinabi niya na dapat ay manatili silang nakatuon sa pag-aaral at huwag magpadaig sa mga distraksyon, at naintindihan naman ito ng dalawa. Tiniyak naman ng kanyang asawa, si Lin Yansheng, na responsable naman ang kanilang mga anak, sinabihan niya sina Lin Zichen at Shen Chingon na oras na para pumunta sa inner campus, dahil hindi na maaaring pumasok ang mga magulang sa restricted area. Ipinapaalala rin niya sa anak na alagaan mabuti si Shen Chingon, at nangako naman si Lin Zichen na gagawin niya ito, sabay nagpaalam ang dalawa para umalis. Pagdating nila sa mahigpit na binabantayang entrada ng inner campus, hiniling ng guard na ipakita nila ang kanilang admission notices. Ibinigay ni Shen Chingon ang sa kanya, ngunit habang naghahanap pa si Lin Zichen bigla siyang pinigilan ng guard na ayos na ang lahat. Hindi na niya kailangan ipakita sa kanya, nakilala nito si Lin Zichen bilang ang top student ng provincial exams, na kamakailan ay naging balita matapos sumali sa Tianrenge, kaya pinapasok sila ng walang karagdagang beripikasyon. Sa loob, abala ang lugar sa mga gene fusers at cyborgs, karaniwang tanawin sa espesyal na campus na ito. Matapos nilang tapusin ang kanilang registration, oras na para gumawa ng kani-kanyang lakad patungo sa kanilang dormitoryo. Kumaway si Shen Chingon at nangakong magkikita sila mamayang gabi para sa welcome party bago tumungo sa dorm ng Evolution Academy. Agad namang tumugon si Lin Zichen na magkita sila mamaya sa party. Pagdating ni Lin Zichen sa Martial Arts Academy, agad siyang sinalubong ng grupo ng masisigla at magaganda na babae. Pinuri nila ang kanyang kagwapuhan, hinalok siyang buhatin ang kanyang gamit, at diretsahang humingi ng kanyang contact information. Maya-maya, isang kumpiyansang senior na babae ang lumapit, pinatigil ang iba, at nagboluntaryong siya na ang personal na maghatid kay Lin Zichen sa kanyang dorm. Marami siyang pasasalamat na tinanggap ang alok. Habang naglalakad sila, tinanong siya ng senior kung nais niyang makita ang combat power rankings ng paaralan. Nagpasalamat muli si Lin Zichen sa paglaan ng oras upang gabayan siya, ngunit sinabi ng babae na walang problema, at ang pagiging guide sa isang gwapong junior tulad niya ay isa raw karangalan para sa kanya. Dinala siya nito sa isang display na may dalawang listahan, ang peak ranking para sa top 500 students school-wide, at ang new student ranking para sa top 100 freshmen. Sa isip niya na ang nangungunang tatlong estudyante sa peak ranking ay mga makapangyarihang 4th years mula sa Evolution at Mechanical Academies. Sa kabilang banda,
3 estudyante lamang mula sa Martial Arts Academy ang nasa listahan, at mababa pa ang ranggo. Ibinahagi rin ng senior ang tungkol sa isang dating standout mula sa kanilang academy, tulad niya, top scorer din sa entrance exams, at umabot pa sa pang-6 na pwesto sa peak ranking. Ngunit dahil isa siyang pure-blooded human, bumagal ang kanyang pag-unlad at nalampasan siya ng mga Genfusers at cyborgs. Ibinunyag ng senior na ang pangalang yun ay Song Yuyen, na ngayon ay isang instructor sa academy at mahalagang researcher sa Tianren-GE bilang assistant ni Dean Liu Chunwoo. Pagdating nila sa kanyang kwarto, ibinukas ng senior ang pinto, at tumambad ang isang maluwang na pribadong apartment imbes na karaniwang dorm room, na pabuntong hininga siya sa inggit dahil sa mga benepisyong natatamo ng isang top scorer. Pagkatapos, habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay dahil mainit sa labas at may halong biro niyang tinanong kung pwede siyang mag-shower doon. Hindi naman nabasa ni Lin Zichen ang pahiwatig, nagpasalamat lamang siya at inalok siyang ilibre ng milk tea sa tindahan sa tapat. Nalito ang senior ngunit pumayag din, sa isip niya bakit hindi kumagat ang batang ito sa kanyang pain. Pag-alis ng senior, tumayo si Lin Zichen sa kanyang bagong kwarto at iniisip na nabayaran na niya ang utang na loob sa pamamagitan ng pag-aalok ng inumin. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shen Chingon na humihingi ng mga larawan ng kanyang dorm. Nauna na siyang nagpadala ng mga larawan ng sarili niyang tirahan, napakagarbo, may sariling gym pa. Nang makita yon, nakaramdam ng kaunting pagkainggit si Lin Zichen, na pagtantong napakayaman ng Evolution Academy kumpara sa kanilang Budo Academy, bagaman medyo nahihiya, kumuha rin siya ng ilang litrato ng kanyang mas simpleng kwarto at ipinadala ito. Nagulat si Shen Chingon nang makita kung gaano kaliit ang kanyang dorm, at agad siyang nagmungkahi na lumipat na lamang ito sa kanya. Sinabing mas malaki pa raw ang kama niya kaysa sa nasa bahay nila. Hindi na nagdalawang isip si Lin Zichen, kinuha ang kanyang malita at sinabi niyang papunta na siya. Habang papalabas ng Budo Academy dorms, napabuntong hininga siya sa laki ng agwat ng pondo sa pagitan ng mga akademya. Kahit ang pinakamagandang kwarto sa kanilang campus ay walang sinabi kumpara sa tirahan ng Evolution Academy. Napaisip din siya sandali kung matutupad ba talaga ni Dean Liu Chunwoo ang pangakong triple benefits. Pagdating ng elevator sa floor ni Shen Chingon, nandoon siya upang salubungin siya ng nakangiti. Masaya niya itong tinanggap sa kanyang maluwang at malamig na apartment. Habang iniikot ang tingin, napansin ni Lin Zichen kung gaano kaayos ang lugar at nasabi na sigurong tunay na pinahahalagahan siya ng kanyang master na si Mu Dongji. Tumango si Shen Chingon at sinabing talagang mabuti ang pagtrato sa kanya ng kanyang master. Iniunat ni Shen Chingon ang mga braso at masayang idineklarang ito na ang maliit nilang tahanan, isang lugar kung saan malaya sila mula sa presensya ng mga magulang, na pwede siyang gumala sa loob kahit nakahubad. Namula si Lin Zichen at sinabihang huwag masyadong magpaka-excited. Sinabi ni Shen Chingon na pinagpapawisan siya mula sa paglipat kaya maliligo muna siya. Naghubad siya ng kanyang mga damit at iniwan ang mga ito sa sahig bago pumasok sa banyo. Pinagsabihan niya ito na huwag itapon ang kanyang damit sa sahig. Naiwan si Lin Zichen na medyo naguguluhan ngunit pinulot na lamang ang mga damit habang naliligo ito. Habang naghihintay, napagpasyahan niyang buksan muna ang bagong University Campus app na kaka-download lang niya. Natuklasan niya ang isang in-app store kung saan maaaring gumamit ang mga estudyante ng school credits para makabili ng mga resources para sa Gene Fusion at Mechanical Modification. Nalaman niya na may 3 paraan para kumita ng mga credits na ito, ang pagkuha ng pwesto sa power rankings ng paaralan, pagkumpleto ng mga opisyal na gawain ng paaralan, o pagkakaroon ng natitirang resulta sa mga kompetisyon, na pagtanto niya na para sa kanya, mas magiging madali ito kaysa sa kumita ng pera. Naantala ang kanyang paggalugad nang tawagin siya ni Shen Chenghan mula sa banyo, humihingi na dalhin niya ang damit nito sa loob, agad namang tumugon si Lin Zichen. Naglakad siya papasok sa banyo para ibigay ang mga damit, ngunit nakita niya itong nagre-relax sa malaking bathtub, namumula. Nagkomento ito kung gaano kakomportable ang tubig, at mapang-akit na nagtanong kung gusto niya sumabay sa kanya. Nag-aalangan si Lin Zichen na namumula, habang sinabi ni Shen Chingon na sayang ang napakaraming mainit na tubig para sa isang tao lang. Sumang-ayon siyang sumali at hinubad ang kanyang mga damit sa tub. Nag-alok siyang hugasan ang likod nito, at masaya naman itong pumayag, nangangako na siya naman ang maghuhugas sa likod niya pagkatapos. Kalaunan, pagkatapos ng kanilang paliligo at pagkain, si Lin Zichen ay nagme-meditate sa kama habang si Shen Chenghan ay nakahiga sa tabi niya. Sinimulan niya ang ikalawang yugto ng pagpapatigas ng kanyang balat, gamit ang blood tempering art.
Ang proseso ay nakakapagod, natagpuan niya itong mas mahirap kaysa sa unang pagkakataon, umabot ng 2 buong oras para lang patigasin ang kanyang kanang kamay. Dahil sa kuryosidad, humingi siya ng karayom kay Shen Chingon, upang subukan ang bagong lakas ng kanyang balat, na agad namang siyang tumugon na kukuha siya ng isa. Nagulat naman si Shen Chingon kung anong plano niya sa isang karayom, sa pagkamangha nito, idiniin niya ang matalim na karayom sa likod ng kanyang kamay, ngunit hindi ito makatago sa balat. Kinumpirma ng system notification na tumataas ang tigas ng kanyang balat, namangha naman si Shen Chingon dahil hindi man lang tumagos ang karayom sa kanyang balat, at tila halos hindi na siya matitinag ngayon. Nang maglagay siya ng mas maraming puwersa, nabasag ang karayom sa kanyang kamay. Si Shen Chenghan ay humanga na ang blood tempering art ay napakagandang teknik na nagpapaisip sa kanya na ituloy din ang pure blood human path, pagkatapos ay inanunsyo ni Lin Zichen ang susunod na pagsubok, heat resistance. Kalmado niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng apoy ng kalan na may sindi. Kinumpirma ng system notification na tumataas ang kanyang heat resistance, naisip niya na tumagal ng mahigit 1 minuto bago siya nakaramdam ng bahagyang init, at nagtapos na, sa blood tempering art at mga attributes ng kanyang system, siya ay patungo sa pag-abot ng isang banal na katawan. Habang nagre-relax si Lin Zichen, nag-vibrate ang kanyang telepono na may bagong mensahe mula kay Liu Chunwo, ang Dean ng Budo Academy. Tiningnan niya ito at tinanong ng Dean kung nakapag-ayos na siya, at inanyayahan siyang bumisita sa headquarters ng Tianrenge, upang maging pamilyar sa kapaligiran, at makilala ang ibang miyembro. Sumang-ayon si Lin Zichen at inutusan siya ng Dean na maghintay sa ibaba, para may samando sa kanya, dahil wala siya sa sarili niyang dorm, sumagot si Lin Zichen ng address ni Shen Chenghan. Pagkatapos makatanggap ng kumpirmasyon, bumantong hininga siya at nagpas siyang bumaba. Ipinaalam niya kay Shen Chenghan na kailangan niyang umalis sandali, ipinaliwanag na inanyayahan siya ng Dean sa headquarters ng organisasyon, hinikayat siya nitong magpatuloy. Sa labas habang naglalakad, nakakita siya ng isang may lilim na lugar sa ilalim ng ilang puno. Habang nakasandal sa isang puno, napansin siya ng isang binata na may kayumangging buhok na may spikes, na nagbabasa ng mensahe. Lumapit ang binata at nakilala siya bilang si Lin Zichen, ang top provincial exam scorer na sumali sa Tianrenge. Binati siya ni Lin Zichen, nag-iisip sa sarili na siya ay naging kilala na. Nagpahayag ang binata ng kanyang paghanga sa desisyon ni Lin Zichen, na isantabi ang Jin Fusion, para sa Pure Blood Path, ibinahagi niya na isa rin siyang freshman at lumaki malapit sa Kyoto, kung saan dating umiral ang isang katulad na research institute para sa mga pure-blooded human, ngunit isinara matapos ang 20 taon na maliit ang pagunlad. Masigasig niyang ipinahayag ang kanyang pag-asa na magtatagumpay ang pananaliksik sa Shanghai University. Nakita ni Lin Zichen na medyo masyadong madaldal ang lalaki, binigyan siya ng binata ng panghuling thumbs up at isang nakakahimok na good luck bago umalis. Pagkaraan ng maikling oras, narinig ni Lin Zichen ang ugong ng makina. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng naka-helmet na huminto sakay ng isang makinis, pulang motorsiklo. Tinanong niya kung siya si Lin Zichen, at pagkatapos niyang kumpirmahin, bumaba ito. Inalis ang helmet, ipinakilala niya ang sarili bilang si Song Yuyan, isang instructor mula sa Budo Academy at isang researcher para sa Tianrenge, ipinaliwanag na dumating siya para dalhin siya sa kanilang headquarters. Habang nagkakamay sila, naalala ni Lin Zichen ang kwento nito, bilang dating top student na pumili ng Pure Blood Path, ngunit naging ordinaryo na lang. Sumakay siya sa likod ng motorsiklo nito, at mapaglaro siyang pinayuhan na humawak ng mas mahigpit. Habang bumibilis sila, tinanong niya kung masaya ba siya na isang magandang senior ang samando sa kanya, na sinagot niya na ito ay isang karangalan. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit ang isang estudyante mula sa Budo Academy ay naghihintay sa labas ng mararangyang dorm ng Evolution Academy. Casual na ipinaliwanag ni Lin Zichen na doon nakatira ang kanyang kasintahan, at lumipat na siya para manirahan kasama nito. Nang marinig ito, nagreklamo si Song Yuyan tungkol sa sarili niyang buhay pag-ibig, nagrereklamo na hindi pa siya nakatira kahit kailan kasama ng isang lalaki. Di nagtagal, dumating sila sa isang malaki at modernong gusali, pinangunahan ni Song Yuyan si Lin Zichen sa isang gusali na may karatula na nagsasabing, Pure Human Research Institute. Napaisip naman si Lin Zichen kung ito ba ay abbreviation ng Pure-Blooded Human Research Institute. Ipinakita niya sa kanya ang isang common area para sa mga researcher upang mag-relax, at inalok siya ng libreng inumin mula sa isang punong-puno na refrigerator. Pagkatapos niyang ibigay ang inumin,
Inanyayahan nito si Lin Zichen na ipakita sa kanya ang research area at para maging pamilyar siya sa lugar. Habang naglalakad sila sa isang tahimik at walang taong pasilyo, nagtanong si Lin Zichen kung bakit wala ni isang tao sa paligid. Ipinaliwanag ni Song Yuyan, sabay buntong hininga, na hindi gaanong kinikilala ng universidad ang Tianrenge kaya limitado lamang ang pondo nila at hindi sila kayang magpanatili ng maraming kawani. Ibinunyag niyang ang buong organisasyon ay binubuo lamang ni Nadine Liu Chunwo, siya, si Lin Zichen, at 3 estudyanteng nasa ika-4 na taon sa martial arts. Nagulat si Lin Zichen at doon niya naunawaan na ang malaking grupo ng mga lalaking nakakarate uniform kasama ang dean nung una silang nagkita ay mga kinuhang artista lamang. May bahagya siyang kabiguan, ngunit naisip niyang hanggat makuha niya ang pangakong 3 beses na benepisyo, ayos lang ang lahat. Tinawag ni Song Yuyan ang dean at sinabing dinala na niya si Lin Zichen. Lumabas ang mukhang depression at pagod na si Liu Chunwo at inanyayahan sila papasok sa kanyang magulong opisina. Napansin ni Song Yuyan ang labis na pagkapuyat ng dean, at ipinaliwanag naman ito na halos kalahating buwan na siyang halos nakakulong doon, sinusubukang makamit ang tagumpay sa kanyang pag-aaral tungkol sa paunang yugto ng aperture opening ng blood tempering art, ngunit wala pa ring progreso. Sa kabila ng sariling hirap, nagbigay si Liu Chunwo ng nakapagpapalakas loob na thumbs up kay Lin Zichen, buong kumpiyansang malaki ang maiaambag nito sa landas ng pure blood. Pagkatapos ay pabirong ipinagyabang niyang si Song Yuyuan ay dating top scorer sa Kyoto entrance exams, at noong kabataan niya ay mas mataas pa raw ang nakuha niyang physical test scores. Mayabang na sinabi ni Song Yuyan na noon daw ay mas mataas pa ang score niya kaysa sa junior sa physical test. Tinanong pa niya kung naramdaman na ba ng junior ang kaunting paghihina, kaya't agad itong nawala ng pag-asa, agad naman siyang sinaway ng dean. Alam niya raw nakahanga-hanga si Song Yuyun, kaya't huwag niyang idiskorahe ang junior. Biglang naging seryoso ang tono ng dean, ibinahagi niya na dahil sa tulong ni Song Yuyuan ay nakalusot siya sa dekadang pagkapit sa isang body tempering, at sa wakas natapos ang kanyang 3 body tempering, dahil dito, nagkamit siya ng lakas na bilang isang ordinaryong tier sham, ay nakatalo ng isang high-level Jin Fuser. Inilagay nila ang kanilang kamay sa balikat ni Lin Zichen at sinabi na kahit hindi kasing taas ng marka ng kanyang senior ang nakuha niya sa college entrance exam, maganda pa ang buhay na naghihintay sa kanya. Mayroon pa rin siyang malaking pag-asa na balang araw ay mapantayan niya si Song Yuyan, agad niya namang sinang-ayunan ang sinabi ng dean at naniwala siyang posible itong mangyari. Pagkatapos ay nagtanong si Liu Chunwo tungkol sa progreso ni Lin Zichen sa blood tempering art, tinanong niya kung natutunan na ba nito ang blood control at naabot ang pangkaraniwang tier 4 upang masimulan ang skin tempering, kalma itong kinumpirma ni Lin Zichen, at natuwa ang dean. Itinalaga niya si Song Yuyan bilang mentor nito, at ipinaliwanag na sa tamang gabay, matatapos ni Lin Zichen ang una niyang skin tempering bago matapos ang semestre, tulad ng nagawa ni Song Yuyuan sa loob lamang ng 3 buwan, kumpiyansa itong tinanggap ni Song Yuyan. Ngunit biglang sumingit si Lin Zichen at diretsyong sinabi na hindi na niya kailangan ng mentor, ibinunyag niyang natapos na niya ang unang skin tempering noong bakasyon. Nagulat sina Liu Chunwo at Song Yuyan, hindi makapaniwala kung tama ba ang narinig nila. Para kay Song Yuyan, imposibleng matutunan ni Lin Zichen ang komplikadong sining na yun ng mag-isa sa loob lamang ng tag-init. Ipinaliwanag ni Lin Zichen ng casual na detalyado naman daw ang libro kaya pinag-aralan lang niya ng ilang araw, kahit sa loob-loob niya ay alam niyang kalahating oras lang yun. Hindi pa rin kumbinsido si Din Liu, kaya humiling siyang suriin ang kamay nito. Bago niya ibinigay ang kanyang braso, lihim na ginamit ni Lin Zichen ang kanyang natural camouflage ability upang itago ang tunay na lakas, at itinakda ang nakikitang biological level niya sa ordinary tier 5, tama lang para magmukhang natapos ang unang skin tempering. Hinawakan ng din ang braso niya, at agad silang pareho ni Song Yuyuan na napatulala, kumpirmadong natapos nga ni Lin Zichen ang buong skin tempering. Hindi pa rin makapaniwala si Liu Chunwo at tinanong kung ano ang kasalukuyang biological level niya. Nagkunwari si Lin Zichen na kinakabahan at sinabing ordinary tier 5. Sa matinding tuwa, nagdiwang ang din, tinaas ang mga kamay at tinawag siyang isang walang kapantay na henyo. Niyakap pa niya si Lin Zichen ng mahigpit, na para bang nakita na niya ang kinabukasan ng landas ng pure blood, habang pinapanood sila, naisip ni Song Yuyan na laging mayroong mas mahusay. Ngumiti siya, nagagalak na may kakayahang mangganguna sa kanilang layunin at isa itong biyaya para sa kanila. Puno ng pag-asa, iminungkahi niyang agad ipaalam sa lahat ang potensyal ni Lin Zichen upang makahikayat ng talento at makakuha ng dagdag pondo. Ngunit mariing tinutulan ito ng dean.
Ipinaliwanag niyang dapat manatiling lihim muna ang kakayahan ni Lin Zichen dahil maaaring malagay ito sa panganib kung masyadong maagang isiniwalat ang progreso niya sa Pure Blood Path. Dagdag pa niya, ang dapat nilang unahin ay kalidad, hindi dami, dahil mayroon na silang isang henyo tulad ni Lin Zichen, kailangan nilang ituon ang lahat ng yaman upang tulungan itong makalagpas sa ordinary biological barrier. Nang nabanggit ni Song Yuyan ang problema sa pondo, siniguro ng Dean na gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya upang makalikom ng evolution resources. Plano ng Dean hintayin na maging hindi mapasusubalian ang lakas ni Lin Zichen, bigyan ito ng makapangyarihang taga-suporta, at saka lamang simulan ng mas malawak na pagpapalaganap ng adhikain ng Tianrenge. Pinuri ni Song Yuyuan ang maingat na plano ng Dean, at buong yabang naman itong tumanggap ng papuri. Tahimik na nakikinig si Lin Zichen. Iniisip kung gaano sila mabibigla kung malaman nila ang tunay niyang lakas, na siya ay nasa ordinary tier siyam na. Ganap nang natapos ang pagpapanday ng kanyang laman at mga buto, at kasalukuyang nasa gitna ng kanyang ikalawang cycle ng tempering. Pagkatapos nito, ipinaalam ng Dean kay Lin Zichen na hindi na niya kailangang dumalo sa mga basic class sa Budo Academy. Sa halip, direkta na siyang magtatrabaho sa Research Institute, at si Song Yuyan ang itatalaga bilang kanyang assistant. Naiinis si Song Yuyan at nagprotesta na isang insulto ang gawin siyang assistant ng isang junior. Ngunit binaliwala ng Dean ang kanyang reklamo, sinabing walang silbi ang yabang sa pananaliksik, tungkol sa landas ng isang tunay na tao. Sino pa ba ang mangangailangan ng dignidad sa puntong ito? Matitibay na ang kanilang mga balat, para bang isang bulletproof armor. Paglipat ng usapan, inanunsyo ng Dean na sa susunod na hapon ay gaganapin ng universidad ang freshman trial upang tukuyin ang bagong hari, ang pinakamalakas na first year. Kumpiyansa niyang sinabi kay Lin Zichen na sa kakayahan nito, halos sa kanya na ang titulo. Hinikayat niya itong lumahok upang magdala ng karangalan sa Budo Academy, at nagalok ng gantimpalang 10 chi at mga blood pill. Napansin ni Song Yuyan sa kanyang Dean na iyon ang kanyang tunay na motibo. Nang hindi pa rin siya magpakita ng reaksyon, idinagdag pa ng Dean na ang mananalo ay makakatanggap din ng 10 school credits. Sa pagbanggit ng credits, agad na nakuha ang buong atensyon ni Lin Zichen. Dumating ang araw ng freshman assembly, at nagtipon ng napakaraming estudyante sa auditorium ng universidad. Habang magkatabing nakaupo sina Lin Zichen at Shen Qingan, naging paksa sila ng chismis ng ibang estudyante. Nakilala si Lin Zichen bilang top scorer na sumali sa Tianrenge, at nagtaka ang lahat sa relasyon niya sa kanilang diyosa na si Shen Qingan. Naputol ang kanilang usapan nang may lumapit na pamilyar na mukha ang madaldal na freshman na nakita niya noon. Tinanong nito kung naaalala pa siya ni Lin Zichen, at kinumpirma naman ni Lin Zichen na oo. Lumapit ang freshman, itinuro silang dalawa, at diretsahang tinanong kung ano ang relasyon nila. Hawak ang kamay ng namumulang si Shen Qingan, payak na sinabi ni Lin Zichen na sila ay engaged, mga childhood sweetheart na planong magpakasal pagkatapos ng graduation. Halatang nadismaya ang freshman at napilitan lamang ngumiti habang umalis. Habang nagpapatuloy ang assembly, napuno ang auditorium ng iba pang mga first year. Sa gitna ng karamihan, may isang babaeng may maitim na buhok na may lilang dulo at taingang parang pusa na tahimik na nakaupo. Lumingon siya at tinitigan si Lin Zichen ng may malamig at mabigat na tingin. Napansin ni Lin Zichen ang kanyang titig at nakaramdam ng bahagyang pagkailang. Samantala, bumalik na sa kanyang upuan ang madaldal na freshman at masiglang nakikipagkwentuhan sa mga katabi niya. Di naglaon, may lalaking umakyat sa podium at inanunsyo ang pagsisimula ng seremonya, saka tinawag ang freshman representative na umakyat sa entablado. Sa ikinagulat ng lahat, ang tumayo ay ang madaldal na freshman. Habang kumpiyansa siyang naglalakad papunta sa entablado, nagbulang-bulungan ang mga estudyante sa hindi makapaniwala, nagtatanong kung bakit siya, na may kulay na buhok at palabiro ang personalidad, ang napili sa papel na karaniwang para sa pinakamalakas na estudyante, na inakala nilang isang gene fuser. Natutuwa ang freshman sa kanilang reaksyon, iniisip niyang perpektong pagkakataon nito para gumawa ng malaking impresyon. Pagkahawak sa mikropono, sinimulan niya ang talumpati sa pagtatanong kung narinig na ba ng lahat ang tungkol kay Li Jin. Sa loob-loob ni Lin Zichen, sino ba ang hindi nakakakilala sa tanyag na henyo mula Kyoto? Nagpatuloy ang freshman at isiniwalat na ang sikat na prodigy na si Li Jin ay may kapatid na mas bata ngunit kasing talino. Ipinahayag niyang ang kapatid na ito ang top scorer sa Kyoto entrance exams, may 16% gene fusion compatibility, at may pinakamataas na national physical test scores, kapantay ng top scorer mula sa Nanjing province.
May kumpiyansang ngiti, dramatiko niyang ibinunyag na siya mismo ang kapatid na yun na si Lee Mo-yu. Ipinahayag pa niya na siya at ang kanyang nakatatandang kapatid ay may kasunduang duminahin ang mga record sa Shanghai at Kyoto Universities. Upang ipakita ang kanyang lakas, pinakawalan ni Lee Mo-yu ang buong puwersa ng kanyang biological pressure, at idineklara na ito ang kapangyarihan ng isang ordinary tier 5 na nilalang. Nabigla ang buong auditorium sa napakalakas na aura, napasinghap ang mga estudyante sa gulat, na pagtatanto ang napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang kakayahan at ng isang tunay na henyo. Nasiyahan sa reaksyon ng lahat, mayabang na sinabi ni Lee Mo-yu na tandaan nila ang kanyang pangalan. Bumalik sa upuan, pabulong na tinukso ni Shen Chingon si Lin Zikhen, pinapuna ang kayabangan ni Lee Mo-yu at sinabing wala itong kaalam-alam na kayang talunin siya ni Lin Zikhen gamit lamang ang isang daliri, payak na sinabi ni Lin Zikhen na magpakababa ng profile, at pabirong pumayag si Shen Chingon. Matapos ang talumpati ni Lee Mo-yu, inimbitahan ng announcer ang susunod na tagapagsalita, si Joe Hong, ang presidente ng Student Council. Isang binatang may madilim na asul na buhok ang umakyat sa podium at inabot ng announcer ang kanyang microphone. Ipinakilala ni Joe Hong ang sarili at sinabing may 3 mahalagang bagay siyang ibabahagi. Una, ipinaliwanag niya na ang disiplina ng mga estudyante ay pinamamahalaan ng Student Council na may malaking kapangyarihan. Ikalawa, inanunsyo niyang magre-recruit ang Student Council ng 10 bagong miyembro mula sa freshman class sa susunod na semestre, at lakas lamang ang tanging requirement, kaya pinayuhan niya ang lahat na patunayan ang kanilang kakayahan sa mga susunod na buwan. Panghuli, nagbigay siya ng matinding babala, ang inner campus ng Shanghai University ay isang mabangis na lugar kung saan lakas ang lahat, karaniwan ng pambubuli ng mga upperclassmen sa mga lowerclassmen, kaya dapat maging handa ang lahat sa isip at loob. Matapos ihatid ang kanyang mga punto, dumilim ang ekspresyon ni Joe Hong, idineklara niyang bago siya bumaba ng entablado, bibigyan niya ang lahat ng kaunting lasa ng kapangyarihan ng isang advanced being, pagkatapos ay pinakawalan niya ang napakalakas na alon ng biological pressure na tila dumurog sa buong auditorium, agad na napasuko ang mga freshman, hirap huminga at napasigaw sa sakit sa ilalim ng napakalaking puwersa.